Mr. President, sir, good morning. Good morning. This is our continuing program sa bawat bayan ay makikinabang. We've done this before. We will continue to do it hanggang mabuo natin ang buong Pilipinas. Sa kasalukuyan, kapag malapit na tayo sa 20,000 barangays ang nabigyan ng tulong, kaya halos konti na lang, kalahati na, matutuo natin ito for the rest of the school year. So, I'm very happy that it is going well, and kaya na aming sinasabi sa ating mga opisyal, maganda talaga ang magiging resulta nitong programa ay sa pagsulat ng budget sa susunod na taon, susubukan natin, pipilitin natin na magiging mas malaki pa ang mabibigay natin sa mga local government officials. Mr. President, 2 araw na pong walang session ng Senado. Hindi malinaw kung magse-session sila before the adjourned CNDA. Your thoughts on the Senate impasse and what would you like to tell the senators? Get back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee. And marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, ng congressman naman ako, nagsenador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kansilado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives kayo ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the